Isa ito sa bucket list ng mga mahilig umakyat ng bundok. Marating ang tuktok ng ikalimang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na matatagpuan sa Bukidnon. May taas na humigit kumulang 2,800 meters above sea level. Ito ang Mount Kalatungan. Pamatay, hindi lang ang view, pati na rin ang trail. Matarik kasi ang daan na kailangang akyatin. Napakasukal naman ang kagubatang kailangang baybayin. Uy! Ano maayo na eh. Kamang pa more. Kasi virgin forest po. Wala masyadong umakyat. Out of 10, siguro sa mga 8, mahirap talaga. Idagdag pa sa halina ng bundok ang hiwagang bumabalot dito. Katunayan, kamakailan lang nalagay ang Mount Kalatungan sa balita. Isang hiker kasi na nasa kalagitnaan ng pag-akyat ang misteryoso ritong nawala. Ang 31 anyos na si Alcarj Samayla o kilala sa palayaw nitong Karkar. Sigaw kami ng sigaw doon, 8 kami lahat. God! Wala talaga kaming makita. Nasaan na si Karkar? Ano ang nangyari sa pagitan ng huling pagkakataong nakita siya hanggang tuluyan siyang nawala? Nag-conduct sila mismo ng operation ng search and rescue, 11 days. Sa lawak ng Mount Kalatungan, paano naglaho ang isang tao na parang wala siyang iniwang kahit na anong bakas? June 11, kasamang dumating ni Arvin ang pinsan niyang si Karkar sa bayan ng Pangantukan, ang jump-off point paakyat ng Mount Kalatungan. Biglaan lang yun. Hindi ako nakapag-prepare ng food kasi sabi niya, siya daw bahala sa akin doon. 15 na boiled egg, tapos 2 kilong bigas, tapos 1 melon. Yun ang dala niya. Ang nagyayaraw kay Karkar na sumama sa trek, ang kaibigan ni Arvin at tour guide na si Lembran. Yung akala ko na hindi na sila makakapunta kasi hindi sila nag-response doon sa mga chat ko nung nakaraan. Biglaan lang silang dumating na papaalis na sana kami. Hindi pinasama ko na lang. Nasa mahigit 30 guests ang aakyat daw ng summit. Yung policy namin bago makaakyat ng Mount Kalatungan Peak is no permit, no entry. Pero sina Karkar at Arvin lang daw ang walang permit nung araw na yon. Pinayagan ko na lang kasi sayang naman din yung opportunity na gusto rin nilang mag-unwind. Tiga-Hasaan, Misamis Oriental si Karkar. Nagtatrabaho bilang safety officer sa isang pribadong kumpanya. Masiyahin, matalino, mahilig siya umakyat ng bundok. Bago ang pag-akyat, may isinagawa munang ritual. Pagbigay galang po sa bundok po. Pinalangin namin na wala sanang mangyayari sa mga umaakyat. Lahat kami bigyan ng lakas. Pero hindi na raw ito naabutan ni Karkar. Nasa mahigit 20,000 hectares ang kabuuang lawak ng Mount Kalatungan Range Natural Park. Yung trail po doon, di po masyadong established. More on assault talaga packet. Wala talagang masyadong patag. Kahit wala kang kapitan, okay naman. Yung stamina mo lang talaga yung kalaban mo doon. Kung susundin mo lang talaga yung sign, tapos yung trail, hindi ka maliligaw. 3 gabi at 4 na araw ang kailangang gugulin ng hikers para marating ang pinakatuktok nito sa pamagitan ng Traverse Trail o yung pag-akyat sa isang bundok papuntang kabilang bundok. Nung unang pahinga namin is doon sa may tulayng bato. Namigay pa siya ng itlog. So ako inisip ko, 15 lang na egg yung baon namin. Kami, wala na akong pagkain pagdating sa taas. Sa Kalifit, kita ko naman. Hindi rin ako masyadong nababahala kasi marami na siyang inakyat na bundok. Makalipas ang higit 5 oras, narating nila ang unang campsite sa Mount Sambilihan. Pagdating ko doon sa campsite, hapon na I think, wala pa silang Alcards. Kaya binalikan ko, binuhat ko yung bag niya. Patungo doon sa junction sa first campsite para mas madali yung pag-akyat namin. Sa videong ito, nakuha sa first camp, makikita pa si Karkar na natutulog sa tent kasama ng mga lokal. Katabi kami natulog. Hindi naman yung pag-usap namin, tawanan pa kami doon. Kinabukasan, June 12, day 2 ng kanilang hike,
Ang kanilang destinasyon, ang second campsite sa Mount Taglinawan. Wala kaming pagkain. Binigyan kami ni Dato ng 2 hotdog, yung malalaki. Binigay ko rin sa kanya. Nagpaalam ako sa kanya, Kar, una muna ako, Kar. Tutulong ako doon sa lead pack. Sabi niya, sige, sunod lang ako. 3:00 na ng hapon nung narating nila ang pangalawang campsite. Hinintay ko si Kar. Kala ko makasunod na siya. Kasi oras na. Tinanong ko yung guide din na local. Nagpaiwan daw dun sa may water source daw. Lagpas na ng first camp. Nakita ko doon si Alcards, nakaupo, tapos sabi ko sa kanya, "Oh, Car, ba't andito ka pa?" Sabi niya sa akin, "Mag-explore lang ako, brother." Nakasalubong pa raw ni Karkar ang kapwa niya hiker na si Maylin. Biglang na lang siyang lumabas doon sa looban. Kasi may daan. Tapos gubat. Doon daw siya galing sa loob kasi na-explore daw siya. Tapos nakahubad, wala siya talagang damit dito sa itaas. Short lang at saka pakbag na black. Tapos nakapaa. Si Karkar nakipagkwentuhan pa raw kina Maylin at humingi ng tubig. Binigay ko sa'yo yung tumbler ko. Tapos kunti lang man yung ininom niya. Yung ganyan lang ba? Inom pa. Sinauli niya yung tumbler ko. Tapos na si Kuya, sige na, lakad na tayo ma. Sumabay siya sa amin. Mga 1 minute lang siguro, ganyan. Saglit lang, nawala na din siya. At ito na raw ang huling pagkakataong nakita nila si Karkar. 5:30, nag-backtrail na ako. Isama ko yung 4 na locals. Or balikan? Oo, balikan siya. First campsite niya, nag-abot naman sa second set pero nawala si Karkar. Pumunta na kami doon sa water source mismo, malapit doon sa first campsite. Wala talaga kaming makita. First time nangyari yun na naghanap kami, hindi namin mahanap. Oh, bumigay ng tuhod ko. Wala talaga. Siyempre, nag-alala ko si pinsan ko. Dito, Mount Sambilihan, dyan siya nawala. Siguro 30 minutes. Galing dito sa tinulugan nila. June 13, inireport na nila sa mga otoridad ang pagkawala ni Karkar. June 15, ikinasa ang malawakang search and rescue operation. Sinuyod muna nila ang unang camp hanggang sa lugar kung saan huling nakita si Karkar. 21 person po sila, kasama po yung local guides at saka may ilang volunteers po na umakyat. Doon sa area kung saan siya nawala, nakita silang parang pinagdumihan na may toilet paper doon. Hindi namin confirm kung sa kanya. Sigaw kami ng sigaw doon, 8 kami lahat. Wala talaga kaming makita. Nagsanib puwersa na ang lokal na pamahalaan, ang militar, volunteers, at mga pribadong kumpanya sa paghahanap kay Karkar. Wala nang mag-exchange sa kanila, kaya ako nag-volunteer. Mag-rescue. Yung isang dato na yun, pang-4 na niya kasi yung akyat. Sa pagod siguro, nagka-cramp siya doon sa itaas. Ilang beses po ako nag-ritual doon sa taas na hinihiling ko po na sana makabalik. Pero sa paniniwala ko po, paano nila ibalik kung wala na doon sa taas? Yung mga bagay-bagay na mahirap natin ipaliwanag, naghahanap tayo ng kasagutan sa mga pinapaniwalaan natin. Pero hindi ibig sabihin na ang pinapaniwalaan natin ay yun na yung tama at yun na yung totoo. Nagpalipad na rin sila ng thermal drone na may kakayahang makadetect ng tao kahit pa sa gitna ng mayabong naggubat. Limited lang po, ma'am, yung area na marating ng drone kasi may aerial distance po yan, ma'am, sa elevation. Wala pong nakita po doon sa area. Hanggang sa ang kasamang K9 dog ng mga sundalo may napansin. Po na-detect ng K9 na may footprint doon sa area. Malapit sa nawalan niya, may part po doon na naamoy ng aso na parang lumihis siya sa daan. Gayunman, wala rin itong nakitang bakas ni Karkar. Ilang meter lang, maya bumalik din yung aso sa trail na area. Yun yung pinagtataka ko. Wala talaga siyang naiwan na gamit. May ebidensya sana. Mas madali siyang makita. Walang clues. Possible po, ma'am, na iba yung dinaanan niya. 3 araw lang yung isang tao mangangamoy na talaga kung may masamang nangyari. Makalipas ang 11 araw na tuloy-tuloy na paghahanap, nitong June 23, itinigil na ang search and rescue operation. Kabuuan, ma'am, 430 plus hectares yung nasuyod nila. Ma'am, nakapag-desisyon na po kami na i-terminate na po namin yung aming operation kasi po is wala naman po kaming makitang lead doon sa itaas. Binigay na po namin yung authority doon na po sa PNP. Ang pamilya ni Karkar nag-alok na ng 100,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakahanap sa kanya.
Sinubukan din naming makapanayam ang kanyang pamilya pero tumanggi muna sila. Wala po kaming i-accept na mag-Lyme sa ngayon. Temporary close, kahit wala ng operation, patuloy pa rin ang investigasyon. Ako yung biniblame nila na kasi kasama mo, ba't mo iniwan, ganun, masakit. Pero hindi ko inisip yun kasi yung nasa isip ko lang, makita siya. Malakas yung kutob ko, nabuhay pa siya. Magpakita na lang siya kasi marami na nag-alala sa kanya. Sa laki ng lugar, may mga lihim na hanggang ngayon nakatago. Sa bundok, may mga bakas na madaling mabura ng ulan, hangin at panahon. Pero sa ngayon, pinakamahirap hanapin katotohanan. God! Kung nasan na ang nawawala si Karkar.